Ito ang Manila at ito ang parisong gusto namin puntahan. 61 kilometers ang layo sa kinakatayuan ko. Kasi dito talaga kami manggagaling. Tapos syempre, pabalik pa. Ang kaso, ang tagal ko nang di nagbabike, kaya bahala na si Batman. Matagal ko na kasi hindi nakapag-swimming, kaya ito, excited, inaantok at gutom na. Di kasi ako nakakain na tulog dahil sa excitement. Kaya nagkape muna at kumain ng mura na saging sa 7-Eleven. Magkano dito? 23? Kaya kung uminom ko, papakain ko eh. Ayan na si Paguro, makakaka eh. Tangina nyo. Isa pa po siya. Bakit? Pagkatapos mag 7-Eleven, lumarga na kami. Tapos di pa kami nakakalayo ay may naiwan na agad. Iwan si RD! Iwan! Na-stuck! Kaya na! Napansin ko napakembot-kembot si RD habang nagbabike. Nasta kasi yung seat post niya kaya di mapababaan. Tapos tinry ko persahin, ang kaso baka masira lang yung upuan niya. Kaya hinayaan na namin. Wala pang Halloween, may Merry Christmas na. So sobrang tagal ko nga mag-upload ay nakalagpas na Halloween, Pasko at New Year. Di pa din ako nakakapag-upload. Yung bango! Fresh! Oh, anong mamatay? Habang nag-aantay mag-go ay may nakita akong kakaiba na nakalagay sa ulo ng lalaki. Taka na ano yun? Ano yun? Panty? Para saan yun? Pampalakan daw. Pampalakan. Napakasama ng ugali mo. Sorry. Okay, nakiros ako kung ano yan kaya research ko. Para pala siya sa panga. In my defense, sa anggulong ganito at layo ko sa kanya, mukha talaga siyang panty. So, in conclusion, mag-neck brace na lang siya. Gunggong. Para di mapagkamala. De, joke lang. Habang nagbabike dito malapit sa Star City, may napansin akong mga natakbo. Ano yun? Nagmamarathon? Wala kasing nadaan na sasakyan tapos may mga harang tapos mga puro natakbo at mga bike. Saan naman dito? Para takbuhan. Ano yung takbuhan? Paulit-ulit ka. Obvious ba? Pagkalagpas namin ng Star City at lumiban ng kalsada ay nakasarado yung kalsada. Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Meron kasing parang fun run na nagaganap. Move Manila pala yung pangalan ng event at ginagawa nila tuwing linggo dito sa part ng Roas Boulevard hanggang Rizal Park. Uy, malapit na finish line. Pwede na tayong umuwi. Parang pinopromote nila healthy living. Healthy naman nila. Isa na rin sa rason nila ay para daw mabawasan ang pollution. Di nila alam, lumalakas ako kapag nakakasingot ng usok. Ganda kaya yan long ride? Luneta. Nasa kilometer 0 na tayo. Bakit sa singit yan? Oo, gago. Ang sakit na siguro ng singit ni Arlie kaya nakipagpalit na siya ng bike kay Dane. Yan o, palit na kayo. Yan. Hindi yan papahirap pa. Okay na. Sakto. Buti na lang sakto kay Dane yung taas ng bike ni Artie. Kagaya nga ng sabi ko kanina, matagal na akong di nagbabike. Kaya nga nang umakyat kami, napansin ko na unti-unti na akong napapagod at nahihirapang sumabay sa kanila. Oh shit. Saan na tiyan ko? Pinipilit ko na lang talaga sarili ko para makasabay sa kanila. Tuluan na nga ang pawis ko at patak ng patak sa camera. Pero kahit anong pilit talaga ay nakakapagod talaga. Kala ko, dire-diretso tayo kung walang pahinga. Kung anong gusto nyo, dire-diretso? Patay yung ano na ito. Ulol. Mahina ka lang. 55. Nakain na. Nag-snacks no. Masarap man magpahinga pero kailangan ng putulan kasi malapit na rin naman kami sa mahabang patag. Bale, pag-akyat dito, Saka na. Nararamdaman ko na kagad yung ano, pakyat ah. Alam ko na may iwan ako. at labas ng highway ay patag na.
Habang nagra-ride kami, biglang may lumitaw na wild MTB rider. Gusto ata makipagkarera, kaya pinagbigyan ko. Si Acer pinalaban ko. Napaka-epic ng laban nila. At nanalo si Acer. Ang saya sana panoorin ng kaso, eto ako, iwan. Ayop na chill ride yan. 30 ang puta. So good, so fresh, just the way you like it. So good, so fresh. Ayun o. Philippine Arena. Tumigil muna kami para magpicture. Ang kaso, puro palya. Uy! Uy, gilid! Gilid! Habang nagra-ride kami, napansin ko na parang lumalambot ang unahan ni Dad. Watch mo. Ay, puta ka na. Flat, gago. Ang pagkakamali namin, dapat inagapan agad. Ang kaso, may bonak na nagsabi na sa 7-Eleven ayusin. Antayin natin sa 7-Eleven. Yakit natin dyan. May 7-Eleven nata dyan. At dito na nga nagsimula ang paghihirap namin. Habang nakakit kami, nalambot yung gulong ni Dan. Hinahangin-hangin na lang muna para makaabot sa 7-Eleven. Ang kaso, hindi na talaga kinaya. Tapos sakto may drugstore na may bilihang tubig, kaya doon na kami nagpatch. Tapos nung napatch na-flat ulit. E di na-patch na ulit. Ang kaso, na-flat ulit. Kaya napagpasyan namin na maghanap na lang ng bike shop or vulcanizing shop. May malapit po ba na bike shop dito? O kaya vulcanizing? Vulcanizing dito, diretso. Nakahanap kami ng vulcanizing shop. Ang kaso, ayaw i-vulcanize. Kaya kami na lang ulit. Nakilublob na lang kami doon sa tubig para makita yung mga butas talaga. Naayos na ang lahat, kaya larga na. Habang nagsasaya kami pababa, ay may isang batang natakot at lungkot dahil na-flatan ulit. Buti na lang sakto sa baba, may vulcanizing shop. Vulcanizing shop na sobrang tagal. Ate nga. Grabe yung Tangin na mo. Wait lang, wait. E di kami lumarga na. Ang kaso, matraffic. Tapos nagutom ako. Tapos may nakita akong chicken skin. Kaya lumamon na ako habang inaantay sila. Kaya pala nauuna ako kasi naflatan ulit si Dan. Nabwisit na kami kaya ayun, pinag-running flat na namin. At naghanap na ng bike shop para bumili ng inner tube. Kuya, sir, kaboy tayo. Yan mo na, ilog na mapupunta. Ano ba? Halos 2 oras din ang nasayang na oras at pinaltan at lahat-lahat ng inner tube. Siguro naman hindi na mapaflatan ulit, right? Guess what? Biro lang. Nakarating na kami sa aming destinasyon. Well, malapit na. Mamimili muna kami ng inumin. Tapos syempre, unting budol. Tuloy natin, di ba? Meron yung maahon. Kaya okay. Meron kasing matarik na akyatin doon. Bale, hindi siya akyatin. Dapat kakanan lang. Pero papakyatin namin sila. Uy, bilisan nyo, una na kayo. Tayo nyo kami sa tuktok. Teka. Ang tumukot, bakla. Tangin ang yan. Balik! Rough road. Rocky road. Maliwas, right? Oh, stick sa truck lang ko. Kailangan mabilis sa truck lang. Para mabilis. Gago, ba't nawala yung cottage? Wala, nangyari dito, nawala yung mga cottage. Hinasak na nila. Hindi na siya kagaya ng dati. Madami ditong cottage dati. Para siyang inabandon na. Pero at least, solo namin ang ilog. Tapos syempre, kain muna ng paboritong baon, ang almighty chicken pastil. Pagkatapos kumain, syempre ligo na.